Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Father God, for a new day. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kami ay muling nagising. Ako ay nagising upang pagsilbihan ka. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Jesus, King of Kings and Lord of Lords, thank you so much. Thank you sa iyong kabutihan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos Ama. Panginoong Jesucristo. Banal na Espiritu, salamat sa panibagong umaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We praise your name. Thank you for a new day. Woo! Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus. A new day. It's weekend. Rest day. Another day to serve you. My Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit. Lead me in every step of the way. Ayan ang ating thumbnail, ang ating batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord. Difficult moments, seek the Lord. Quiet moments, worship the Lord. Painful moments, trust the Lord. Every moment, thank the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. So, yan, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Purihin natin siya. Hindi na ito mag-move ang aking move. So, nandito na ba kayo? Ready na ba kayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo? Okay, ready na ba ang lahat? Welcome dito sa ating live. Ngayon ay January 25! Yahoo! Malapit na! 6 days na lang. Matapos na ay January. The Lord willing. No, maayos ang lahat, maayos ang ating pangangatawan. Hallelujah. Welcome dito sa ating live at January 25, 2025. At ngayon ay Sabado ng umaga. Andito si Tita Vets, fresh from the bed. Hallelujah. So ayan,
Pagpuri na tayo sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus! Hallelujah! Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Lord Jesus, andito ang aming mga puso, Lord. Andito kami. Maraming salamat at muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang magtipon-tipon. Upang ikaw ay sambahin. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwalang nandito ka sa kalagitnaan ng aming mga pagsamba sa iyo. Nandito ka sa kalagitnaan. Nandito ang iyong banal na Espiritu na nakikinig sa amin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah! We love you, Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you po. Ikaw ang simula at katapusan ng aming pananampalataya. Oh, hallelujah! Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Oh, hallelujah, Jesus. King of kings and Lord of lords. Thank you, Lord.
Thank you, Lord, sa lahat ng provision. Thank you, Lord, for everything. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst. Hallelujah. Holy Spirit. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap ka na naman, kagaya ng pangungusap mo kahapon, binabalik namin ang lahat ng papuri sa Diyos Ama, sa presensya na iyong ibinigay sa amin, sa mensaheng iyong ibinigay sa amin kahapon. At ngayon po, we welcome you again, Holy Spirit. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Jesus, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan, ang iyong kaawaan sa bawat isa. Holy Spirit, maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at tulungan mo ang bawat isa na maging maayos po ang kanilang internet connection at makaraos sa buong Bible study na matutunan ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. At iparating mo ang live na ito, ang mga salita mo, sa buong sulok ng daigdig. Nang sa ganun po, maraming makakakilala, makatanggap kay Panginoong Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Binabalik namin ang lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa Diyos Ama, sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen! Yay! Anong ginawa ninyo sa inyong weekend? Weekend is real. So, Sabado na, no? At bukas ay Linggo, sa pahinga naman tayo, pahinga. Thank you, Jesus. So, malapit na mga ka-Team Jesus, matapos ang month of
January, God willing. Hallelujah. So, yung mga matyaga dyan na gumagawa na kanilang mga Bible verses, yung kanilang mga comments dyan, ang Diyos ang magre-reward sa inyo. So, balikan natin ang welcome dito sa ating live Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. So, balikan natin ang mensahe ng Banal na Espiritu kahapon doon sa Romans 9 verses 19 to 29. At alam na natin no yung kaawaan ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoong Diyos Ama, ang galit at awa ng Diyos. Kaya no, wala tayong karapatan na magtanong o questionin ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos Ama sapagkat siya ang naghuhusga, nagdidesisyon kung sino ang kanyang kaawaan at sino ang hindi. Ang atin lamang ay sundin ang kanyang kalooban. So yun ang sabi dyan, no? Sundin ang kalooban ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At dahil sa kanyang kaawaan, ay magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya nga, nandiyan yan sa Our Father. No? Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. In Jesus' name. Amen. So yan ang nasa Our Father. Kaya araw-araw ay dinideklara natin ang Our Father. Dinadasal natin ang Our Father kasi yan ang itinuro ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo how to pray. You will pray like this. No, isa lang ang dasal, Our Father who art in heaven. So unang-una pa lang ang nagpupuri na tayo sa Diyos Ama na siyang lumikha. Diyos Ama, Amahan na sa langit. Na siyang lumikha. Kaya araw-araw, habang kami nagbibideo ng mga bata, ay ang finale namin ay Our Father. So, let God's will be done on earth as it is in heaven. Ayan. So, dito tayo sa 25 na ngayon, mga ka-Team Jesus! January 25 na. 1:25. Sharon, meron ba tayong mga Sharon? Meron ba tayong mga birthday sa Team Jesus members? Spiritual birthday sa January? Sino ba ang mga may birthday, spiritual birthday sa January? Sa ating Team Jesus. May kopya ako niyan eh. Tingnan nga natin. Medyo maaga pa naman. Tingnan natin. Parang may kopya ako niyan. May kopya ako niyan. Kavita. Nandito yan sa aking cellphone. Inano ko yan. Sinave ko ba? Sinave ko. Sinave ko yan dito sa aking cellphone. Alam ko, sinave ko yan. Sinave is real. Nandito yan sa akin. Okay. Sharon, September pa. Evelyn, Lisa, July. Ako, April. Tito Bryant, May. Lisa, July. Evelyn,
September, Sharon, September. Sandy, July. Sino pa yan? Angeline, March. Leah, December. Abby, July. Jomar, February. Oh, February pala si Jomar. Doreen. November si Doreen. September, Erickson. Si Jerome, tapos na Tricia. Wala sa month of January. Hi. Wala sa month of January, Sharon. Okay, so libre tayo sa month of January. Walang love gift para sa mga spiritual birthday celebrations. So, balik tayo. Dito na tayo sa ating Bible study. Okidoki. Balik tayo dito. Dito na tayo sa Romans, last part ng Romans 9. Romans 9 verses 30, 32. Maikli lang siya. 33 hanggang Romans 9 verses 30 to Romans 10 verses 4. Romans 9 verses 30, 32, 33. Romans 9, 30 to 33. Romans 10, 1 to 4. O yan. Kasi maputol ang kanyang thought kung hindi natin isama ang Romans 10, 1 to 4. Okay, itong sabi, ang Israel at ang magandang balita. Ayan. Ang Israel at ang magandang balita. Isama nyo ang Romans 10, 1 to 4. Kasi yan ay magkaugnay. Dito tayo sa 30. Ano ngayon ang masasabi natin tungkol dito? Ang mga hindi Hudyo na hindi nagsisikap na maging matuwid ay itinuring ng Diyos na matuwid nang dahil sa kanilang pananampalataya. 31. Pero ang mga Hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ay nabigo. Bakit sila nabigo? Sapagkat nagtiwala sila sa kanilang mga gawa at hindi sila sumasampalataya kay Hesukristo. Natisod sila sa batong nakakatisod. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa Kanya. Sa 10, Romans 10 na tayo, verse 1 to 4. Verse 1. Mga kapatid, ang nais ng aking puso ay dalangin sa Diyos. Ang nais ng aking puso at dalangin sa Diyos ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Hudyo. 2. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Ito'y isa sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. 4. Sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Ayan.
Holy Spirit, maraming salamat sa mga salita. Magsalita po kayo, mangusap po kayo, buksan mo ang isipan ng mga nandito, ng lahat ng mga makikinig sa iyong broadcast. Nang sa ganun po ay matuto kami sa iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Okay, so balik dito na tayo sa Romans 9 verses 30 to 33 muna. No, tingnan natin. Sinasabi dito sa salita ng Diyos, yung mga hindi nagsikap na sundin ang kautusan, sila ang nailigtas. Subalit, yung talagang nagsisikap na going straight sila, gawin nila ang kabutihan, yun ang sabi sa batas, you obey the law. Hindi sila nailigtas. Bakit? Sapagkat, tandaan natin mga ka-Team Jesus, tayo ay hindi nailigtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kundi tayo ay nailigtas dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, sa John 3:16. So, kahit itong mga tao, kadalasan mga ka-Team Jesus, kadalasan sa mga sumusunod kay Panginoong Jesucristo, kadalasan sa mga sumasampalataya kay Panginoong Jesucristo, sa mga tumanggap kay Panginoong Jesucristo, sila ang mga makasalanan. Sila ang mga makasalanan, mga prostitute, sa panahon ni Panginoong Jesucristo. Ang mga prostitutes, no, 'di ba? Ang mga tax collectors, so itong mga to ay tinuturing nilang mga makasalanan. Mga magnanakaw, kagaya nung kasama ni Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo, 'di ba? Si Istas at saka si Barabas, sila ay mga magnanakaw. Pero sino yung si Istas ba 'yon o si Barabas ba 'yon o sino yung nagsabi na, Lord, kung ikaw ay nasa iyong kaharian na, isama mo ako. Makasalanan yun. Hindi yun nakasunod sa utos. Yung dalawang yun, na nasa tabi, nasa gilid, bawat gilid ni Panginoong Jesucristo sa kanan at sa kaliwa. No? Pero kahit siya ay makasalanan, naniwala siya kay Panginoong Jesucristo. At sabi niya, Lord, isama mo ako sa iyong kaharian. Makasalanan siya, magnanakaw siya eh. At ano pang mga kasalanan niya, heinous crime ang ginawa niya dahil napako din siya sa cross. No? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo, mula ngayon, ikaw ay mapasama sa aking kaharian. See? Kasi naniwala siya eh. So ito yung mga makasalanan, ito yung mga makasalanan na kung saan hindi sila nakasunod sa kautusan. Sila ang nailigtas. Samantalang itong mga taong righteous sa kanilang paningin, no? Righteous, sino ba yun? Si Istas o si Barabas? Dimas? Si Dimas daw. Sila yung sabihin natin righteous sa paningin nila, sa sarili nila. Kasi I am a law-abiding citizen. Sinusunod ko ang batas. Bakit pa ako mananampalataya kay Kristo? Gayong dati na akong mabuting tao. Dati na akong mabait. Hindi ko na kailangang magbago. Hindi ko na kailangang tanggapin si Panginoong Jesucristo o si Kristo, sino yung si Jesus na pinagsasabi ninyo? Kasi, masunurin ako sa batas. Yan ang nangyayari dito sa mga Hudyo, kagaya ng mga Pharisee, kagaya ng mga Sadducees, yung nandoon sa pagsisilbi sa templo. No? Sila ang mga self-righteous. Sinasabi nila, sinusunod ko ang salita ng Diyos, sinusunod ko ang nasa scroll, sinusunod ko ang sinasabi ni Moses, ang batas ni Moses.
Di nila alam na si Panginoong Hesukristo ang katapusan ng batas na yon. Si Hesukristo ang fulfillment ng mga prophecy na ginawa sa Lumang Tipan o sa Old Testament. Si Panginoong Hesukristo ang fulfillment, the beginning and the end. Samantalang, itong mga makasalanan sa tingin ng iba, mga tax collectors, no, halimbawa sila, si Zacarias, sila Mateo, sino pa yung mga tax collectors na yon, no, na itinuring ng lipunan na makasalanan, itong mga may mga kapansanan na maraming ginawang milagro si Panginoong Jesucristo, sila ang mga naniniwala. Si Magdalena na prostitute, siya ang naniwala. Sila ay mga taong hindi sumunod sa kautusan ng batas. Sabi dito, nasa 31, pero ang mga Hudyo na nagsikap na maituring na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ay nabigo. Bakit sila nabigo? Sapagkat sila ay nagtiwala sa kanilang mga gawa at hindi sila sumasampalataya kay Hesukristo. Natisod sila sa batong nakakatisod. Natisod sila sa batong nakakatisod. Sino yung batong nakakatisod na yon? Si Panginoong Hesukristo ang inilagay ng Diyos Ama. At doon natisod sila sapagkat hindi sila naniwala kay Panginoong Hesukristo. Ang mga Hudiyong ito ay hindi naniniwala, sumusunod sa batas, subalit hindi sila naniniwala na si Hesukristo ang ipinadala ng Diyos Ama bilang Misaya upang iligtas ang kanyang nation o His people, kanyang mga anak, ang mga Hudiyo. Ang emphasis dito, mga ka-Team Jesus, ang emphasis dito, no? Wala nga yan sa kabutihang loob mo. Kahit pa sabihin mo, yung pamilya na yan, grabe, ang bait-bait ng pamilya na yan. Yung pamilya na yan, matulungin. Yung pamilya na yan, talagang matuwid, talagang pata sila kung, halimbawa, may business, pata sila sa business nila, ang mag-interest o mag-ano sila, ang patong nila, ang liit-liit, napakabuti ng pamilya na yan. At sa akala natin, dahil napakabuti ng pamilya na yan, sa akala natin, ito ay mga tahimik na mga tao, hindi nanggugulo sa kanilang kapwa, hindi namamatay tao, hindi nagre-rape, hindi nagaganon. Sila ay matuwid sa harap ng Diyos at sila ang mga naliligtas. No. Hindi. Sapagkat gaano man kabuti ang isang tao, gaano man kabait ang isang tao, gaano man ka mapagbigay ang isang tao, kung ang kanyang kabutihan ay naaayon sa batas at hindi naaayon sa kanyang pananampalataya kay Kristo, wala pa rin, mabibigo pa rin ang mga taong ito, kawawa pa rin sila. Kasi nakabatay ang kaligtasan diyan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Yun ang batayan. Kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang ibang batayan. There is no other way. That is the only way. Yan lang ang una at huling paraan na pwede nating gawin upang tayo ay makatanggap sa kaligtasang inihandog ng Diyos Ama.
So minsan, maaring sabihin natin, ay, yung pamilya na yan, hindi ko na yan pinagpipray kasi ang bait-bait ng mga ano na yan. Ang ipagpray ko ng kaligtasan, ang isharean ko ng kaligtasan, itong mga masasamang masasamang damo, itong mga ganito, itong mga ganyan. No. Dahil gaano man kabuti ang taong ito, gaano man kagaling, kabait ang taong ito, kung hindi rin niya kinikilala si Panginoong Jesucristo, bigo pa rin siya. Malaglag pa rin ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Doon sa impyerno pa rin ang kanyang kaluluwa sapagkat hindi niya tinanggap sa puso niya si Panginoong Jesucristo at hindi niya nilalakaran sa araw-araw ng buhay niya ang kanyang pananampalataya. Kasi kung mayroon na tayong Kristo at nandito sa mga puso natin ang banal na Espiritu, pinakikinggan natin ang conviction ng Holy Spirit na gawin kung ano ang nararapat sa paningin ng Diyos Ama at hindi sa paningin ng batas. So kung tayo ay na kay Kristo na, ang ating kabutihang ginawa ay higit pa doon sa isinaad sa batas, higit pa. Bakit? We are no longer bound on the law of man, but of God. So yung kabutihan natin, yung pagiging mapagbigay natin sa ating kapwa, maunawain sa ating kapwa, hindi na yun ayon sa batas, kundi yun na yun ay ayon sa pagmamahal ng Diyos Ama sa tao na yan. We exceed beyond the law. Ganon yun. So, ang iba na nagsusumikap, ang iba na, hindi makasalanan yan, ayon sa batas, ganito yan, ganyan, ayon sa batas. Ngayon, ang tanong, naniniwala ka ba kay Jesucristo? Sabi niya, bakit ako maniniwala kay Jesucristo? Para ano pa? Ginagawa ko naman yung tama ayon sa batas. Wala naman akong sinaktang tao, wala naman akong agrabyadong tao. Hindi naman ako nanakit ng kapwa ko. Ano pa ang dahilan at bakit kailangan ko pang sundin, gawin kong gawing Lord and Savior si Jesucristo? What is it for? Wala naman akong ginawang masama. Sa tingin ng iba, yung mga righteous na yun, sa tingin nila, si Jesucristo ay para lamang sa mga makasalanan at hindi para sa kanila na sumusunod sa batas. Pero ang sabi dito, sa Romans 10, no? Ang sabi sa Romans 10, Romans 10 verse 3, ito'y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Diyos. Hindi nila alam kung paano maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang alam lang ng mga taong ito na self-righteous ay sinunod ko naman yung utos ng batas. Ginawa ko naman yung tama sa harap ng tao. No. Sundin, ito'y dahil hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos ang matuwid ng isang tao. Tayo, alam natin kung paano itinuturing ng Diyos Ama na matuwid ang isang tao, na matuwid tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Sa ating pagpapakumbaba sa harap niya at pagkilala na ako'y makasalanan,
Kailangan ko ang tagapagligtas. Kailangan ko si Panginoong Hesukristo upang iligtas ako sa aking pagiging makasalanan. Yung iba hindi tinatanggap na sila ay makasalanan. They consider themselves self-righteous. They are righteous. Kaya sila ang nabigo. Sila ang hindi naliligtas. Kaya nalulungkot si Pablo doon sa mga kalahi niyang Hudiyo. Dahil sa akala nila, ligtas na sila. Sa akala nila, nakakatanggap na sila ng kaligtasan ng Diyos. Matuwid na sila sa harap ng Diyos. Dahil nga sinusunod nila ang batas. No! Nagsisikap sila na sundin ang sinasabi ng batas, mag-ayuno sila, mag-fasting, mag-offering sila, mag-ganito sila, mag-ganyan sila, mag-ganon sila. Pero nakalimutan nila, isa lang, ang kailangan, isa lang. Ang maniwala ka na si Hesukristo ang pinadala ng Diyos Ama. Nandito sa 4. Sabi dito sa 4, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ay sumasampalataya sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Kay Kristo lang, kay Kristo lang. Hindi sa kahit na sino, kay Kristo. Walang ibang daan. Sabi ni Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. All have sinned. No one is righteous, not even one. All have sinned. So lahat tayo ay nagkasala. Ngayon, kung itong mga matutuwid sa tingin nila sa mga sarili nila, hindi sila nagkasala kaya hindi nila kailangang magbago. Hindi nila kailangang, maniwala kay Kristo. Tanggapin si Kristo. Hindi nila kailangan yun. No? No. Kahit ano pang gagawin mo, na pagsisikap na maging mabuting tao ka, kung hindi ka naniniwala kay Panginoong Jesucristo, laglag ka pa rin, laglag pa rin tayo. Kasi may ibang tao, maaring mga kapitbahay natin, maaring kung sino pa mang mga kakilala natin, at sa tingin nila sa mga sarili nila, they are righteous. Mabuting tao naman ako, wala naman akong ginawang masama. Wala naman akong nilulupig, wala naman akong sinasaktan, wala naman akong ganyan. I'm a good person. Dahil ang tinitingnan nila ay ang kanilang mga mabubuting gawa. Subalit, disqualified sila sa qualification na hinihingi ng Diyos Ama. Ang qualification na hinihingi lamang ng Diyos Ama, ito yung John 3:16. Maniwala. Pero ang mga Hudyo, ang mga nasa sinaguga, ang mga Sadducees, yung teachers of the law, hindi man sila naniniwala. Naghihintay pa rin sila na hanggang ngayon, ang iba ay naghihintay pa rin na darating yung Misaya. Wala na. Ang muling pagbabalik ni Panginoong Jesucristo ay judgment na yun. Hindi na yun yung iligtas pa yung mga no, it's already judgment. Judgment na ang pagbabalik ni Panginoong Jesucristo. Kaya, kung halimbawa na meron kang makilalang mga self-righteous, yung kapitbahay mo, pamilya mo, kapatid mo, sabihin niya, bakit ko pa kailangan tanggapin niyang Jesucristo mo? Mabuting tao naman ako. Wala naman akong sinisira ang kapwa. Wala naman akong nilulupig o ganito, ganyan. Sumusunod naman ako sa batas. Ito ang sabihin mo. Ayon sa Romans.
Wala naman akong ginawang kasalanan. No. Ayon sa Romans, everyone have fallen. Everyone have sinned. No one is righteous, not even one. Lahat tayo ay kailangan mailigtas. At ang kaligtasan na ibinigay ni Panginoong Jesucristo ay libre. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kaawaan ng Diyos Ama, nang sa ganoon ay walang pwedeng magmayabang. Walang pwedeng magsasabi, ako ay nailigtas kasi ang bait-bait ko kasi ang mabuting tao ako kasi sinusunod ko ang batas, kasi ganito. No. So that no one can boast. Walang pwedeng magmayabang. Dahil ang kaligtasan natin ay dahil lamang sa kaawaan ng Diyos Ama. Na isa tayo sa pinili niya, isa tayo na binuksan niya ang mga isipan natin, ang mga puso natin, na malaman ang katotohanan at tayo ay naging free. The truth will set us free. No? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At nasaan ang katotohanan na yan na siyang ating sundin? Andito sa salita ng Diyos. Ang katotohanan. Wala sa batas. Andito. Ang salita ng Diyos ay higit sa batas ng tao. So kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay isang Kristiyanong totoo, mas lalo pa sana tayong maging magpagkumbaba sa ating mga sarili. Hindi tayo na parang, mga Christians, mga born-again Christians, ang yayabang. Kala mo kung mga sino siya, mga ang yayabang. No, we cannot do that. Why? Because we are saved by the grace of God. And we are privileged. We are blessed and privileged that we were one of those the Lord God Almighty picked up. Pinili tayo, kinuha tayo ng Diyos Ama. Ito si Abita, ito si sino paman, si Evelyn, ito si Sharon, ito si Tricia, ito si Jeanette, ito si Michelle, ito si Janita, ito si Julieta, ito si Luisa, sino pa dyan? Ito si Abigail, no? Ito si Erika, ito si Jomar. So, pinili tayo. Ito si Leah. Kaya, wala tayong pwedeng ipagmayabang. Ito si Doreen. Wala tayong pwedeng ipagmayabang na akala natin kung sino na tayong mga magagaling at sino na tayong mga ganito. No. The more na makilala natin ang Diyos, the more na tayo ay magpapakumbaba sapagkat binabalikan natin ang ating mga dating buhay na ngayon ay binago na ng Panginoong Jesucristo at nandoon na ang banal na Espiritu sa atin. The more na tayo magpapakumbaba, Lord, salamat po. I am forever grateful. Kaya nga, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful, Lord, to you, that you came to seek and save the lost. Ayan. So, seek and save the lost. Lost. Tayong lahat ay lost. Pero ang mga self-righteous, ang mga matuwid sa harapan nila, sarili nila, they're not lost. I'm not lost. I know the law. I'm following the law. Hindi ako nawawala.
Pero itong mga pinili ng Diyos, halimbawa tayo, we considered ourselves lost. At ang saya-saya natin, forever grateful tayo sa Diyos Ama. Lord, salamat po. Isa ako sa pinili mo. Salamat po. Sa dami-dami ng mga tao sa daigdig, sabi nga doon sa salita ng Diyos, di ba? Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Many are called, but few are chosen. At kung ikaw ay napili ng Diyos, ibig sabihin nun, you are precious in His sight. Dahil hindi niya hinayaan na mananatili kang lost, mananatili kang nawala sa kanyang presensya. At ang iyong patutunguhan ay kamatayan sa halip na ang buhay na walang hanggan. Pero dahil may iba na hindi nila tinatanggap na sila ay nawala, hindi nila tinatanggap na kailangan nila ng tagapagligtas, hindi nila tinatanggap na sila ay makasalanan dahil wala naman silang ginawang masama. Wala man akong ginawang masama. Kahit wala tayong ginawang masama, nasa salita ng Diyos, lahat ay makasalanan. Walang isang matuwid. Everyone is sinner. Except Jesus. Exempted si Jesus. Bakit exempted si Jesus? Exempted si Jesus kasi hindi man siya nilikha, hindi man siya nilalang sa tao. Hindi ba siya nabuo ba sa pamamagitan ng sexual intercourse ng babae at lalaki? Hindi man siya nabuo niyan. Ang pagkabuo ni Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng himala ng banal na espiritu. Kaya exempted siya sa kasalanan ng tao. Tayo, hindi man tayo himala. Nabuo man tayo sa pamamagitan ng pagmamahalan ng ating nanay at tatay. So nagkaroon ng lovemaking, nagkaroon ng sexual intercourse yung nanay at tatay natin. Kaya nabuo tayo. Yan ang ating physical na pagkabuo. Kaya tayo ay subject for sin. Kaya tayo, ang ating nature, ang ating likas, ay makasalanan. No? Subalit si Panginoong Jesucristo, hindi siya likas na makasalanan dahil hindi siya dumaan sa natural birth. Hindi siya dumaan sa natural reproduction. Yung mayroong egg cell at saka mayroong sperm cell. At ang egg cell ay ready na doon sa fallopian tube ng nanay, matured egg cell na. Samantalang nung nag-lovemake ang nanay at tatay ay andoon ang mga sperm cell, nag-uunahan sila. Kung sino ang unang makapasok doon sa naghihintay ng matured egg cell. Yan ang likas na pagkabuo. Natural way of reproduction. Subalit, si Panginoong Jesucristo, no? Si Panginoong Jesucristo, hindi siya likas na tao. Himala ang nangyari sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. It is the Holy Spirit. You will conceive by the Holy Spirit. Kaya, maliban sa kanya. At dahil siya nga nagpakatawang tao, kaya siya ang naging sacrificial lamb ng Diyos Ama upang kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh! Hallelujah! Thank you, Jesus. So dito sa mensahe na ipinakita ng Holy Spirit, no? Sila ang mga Hudiyong kawawa sapagkat natisod sila kay Panginoong Jesucristo sa halip na andito na ang Misaya. They supposed to embrace, no?
tanggapin, embrace, maniwala kay Panginoong Jesucristo. Subalit, sa halip na yakapin nila, tanggapin nila, i-welcome nila ang anak ng Diyos, ang ginawa nila, no? Ang ginawa nila ay they rejected. Tinanggihan. No? Tinanggihan ng mga Hudyo. Lalo na yung mga nasa batas, yung teachers of the law. O marami sila tinanggihan. Hindi sila naligtas. Subalit ang Diyos Ama ay napakabuti. Napakabuti ng Diyos Ama. As we continue to pray for the Jews, as we continue to pray for Israel, no? Unti-unti, marami na ngayong mga Hudyo, marami na ngayong mga nasa Israel na they are considered themselves Christian Jews. Sila ang mga Hudyo na mga Kristiyano, sapagkat naniwala na sila kay Kristo. Napanood ko nga yung isang interview doon sa Israel, tinatanong, mayroong Christian Jew na nagtatanong sa streets ba? Do you know Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Are you a Jew? Yeah, I'm a Jew. Marami. Yes, I'm a Jew. Do you know who Jesus Christ is? No, I don't know who Jesus Christ is. Do you believe in Jesus Christ? No, I don't believe. I'm a Jew. See? Kasi sila ay mga ang mga ninuno nila ay yung mga Hudyo na hindi rin naniniwala kay Kristo. At ang kanilang pinagbabatayan ng kanilang pagiging matuwid ay ang kanilang kabutihang loob. Masakit sa dibdib yun Sila ay mga mahal ng Diyos. Ang Israelites, ang Hudyo, ang sabi ng Diyos Ama, my people. Pero sila mismo, hindi nila kilala kung sino si Panginoong Jesucristo. So nakakatuwa na yung iba ring mga Hudyo ay tinatanggap nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, Jesus. So hindi lahat ng mga Hudyo ay mailigtas sapagkat tinanggi nila si Panginoong Jesucristo. Hindi sila naniwala. Sino ang maligtas? Sino ang maging matuwid sa harap ng Diyos? Tayo. Ikaw. Siya. Sila. Tayong lahat na pinili ng Diyos at tayong lahat na nakatanggap sa katotohanan, namula tayo sa katotohanan at sinunod natin kung ano ang nasa salita ng Diyos, ano ang kalooban ng banal na Espiritu. Ngayon, masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay ligtas na? Masasabi mo ba sa sarili mo na ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos? Matuwid ka kaya sa harap ng Diyos? Sabihin mo, anong irarason mo? Anong irarason mo? Suriin natin yung ating mga sarili. Ako ba talaga ay totoong mananampalataya ni Kristo? O nagkukunwari lang ako? So ito ngayon ang sinasabi nating self-reflection. Masasabi mo ba sa sarili mo? Suriin mo yung sarili mo. Ako ba talaga ay mananampalataya ni Kristo? Am I a believer of Christ? A true believer of Christ? Paano ko maipapakita na ako ay totoong tagapanampalataya kay Kristo? Kaya ang sabi ni Panginoong Kristo sa kanyang mga salita, go to the world. No, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit.
Ngayon, kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo, tinanggap mo na si Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Pero hindi hanggang doon yun. Kailangan mong ibaptismo sa tubig. So, ikaw ba ay nabaptismo na sa tubig? No? So, congratulations sa ating mga kasamahan dito na sila ay nabaptismo na sa tubig. Sinunod nila ang kautusan ni Panginoong Hesukristo. Kasi siya mismo, ginawa niya yun. Ginawa niya yun eh. Pero kung ikaw, ilang taon ka nang naniniwala kay Kristo, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nabaptismo sa tubig, something is wrong with you. Kasi yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kailangan nating ilinisin ang ating mga katawan. Repent and be baptized. So you have to be baptized in water. Maghanap ka ng local church. Maghanap ka ng local church na kung saan doon mo inarish ang iyong sarili, at as the days go by, the months go by, maging qualified ka na magpabaptismo, then go for it. Huwag mong hintayin na darating na si Panginoong Hesukristo. Kasi yun man ang sinasabi niya para makumpleto ang iyong pagiging disipulo ni Kristo. Kailangan mong linisin, lalo malinis ka sa tubig, kagaya ng ginawa ni Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay followers ni Jesus, hanggang, yes, naniniwala ako kay Kristo, pero hindi mo naman sinusunod. No? Hindi mo naman sinusunod kung anong sinasabi sa kanyang salita. So, paano ka ngayon maging totoong tagasunod ni Kristo at tagapanampalataya? Yan ang dapat, ngayon ay January, yan ang prioridad ninyo. Ikaw bilang tagasunod ni Kristo. Kung natanggap mo na si Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, meron ka ng ticket to heaven. Ticket to heaven. No? Ni magpabaptismo ka na, kasi yun man ang ginawa ni Panginoong Hesukristo, magpabaptismo ka. Para sa ganoon, pag nalinis ka na sa tubig, ang i-desire mo na naman sa puso mo ay baptism of the Holy Spirit, kagaya ng nangyari kina Pedro. Baptism of the Holy Spirit. Para mas lalo mo pang maintindihan, mas lalo mong mararamdaman, mararanasan ang presensya ng banal na Espiritu. Kasi you are sealed by the blood of Jesus. Doon kasi sa water baptism, publicly, you will declare, do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes. Do you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes. Sa kakailagay sa tubig bilang paglilinis ng katawan mo. E di kung hanggang, yes, I believe in the Lord Jesus Christ, pero hindi mo naman sinusunod yung mga dapat sundin, hindi ka pa rin disipulo ni Kristo. So kung sino-sino man kayo dyan, kinakausap kayo ng banal na Espiritu. Hindi yan ritual yun ang simbolo ng pagbabago mo sa buhay mo. Ang pagdeklara mo na si Panginoong Hesukristo ang iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya kailangan ka ng public declaration, water baptism. No? So kung sino-sino pa sa inyo dito ang wala pang, hindi pa nabaptismo sa tubig, magdesisyon kayo. Kasi bilang disipulo ni Kristo, kailangan natin yun. Kung gusto nating maranasan ang total, ang total presence of the Holy Spirit sa mga buhay natin, kailangan nating sundin
ang ginawa ni Panginoong Hesukristo. Ang ginawa ni Panginoong Hesukristo. Okay? So, sino-sino sa inyo dito ang hindi pa nabaptismo? Go to the local church. Magpasama kayo sa schedule ng baptism as early as possible. No delay. No delay. No delay, mga kating Jesus. Kasi yung ating confession, hindi yun sapat. We have to do it publicly. Dahil, pag ginawa natin yun publicly, nakikita yun ng kaaway ng Diyos. Nakikita yun ni Satanas. You will be sealed by the blood of Jesus. Hindi ka pa natatakan na you are property of God. Dinideklara mo yung sarili mo, I'm a property of God. Pagtingin ng demonyo sa katawan mo, sa buhay mo, ganyan, anong property of God? Hindi ka nga nabaptismo sa tubig Property ka ng Diyos. No, you are not yet property of God. You need to undergo the ceremony of public declaration that you believe in the Lord Jesus Christ and you declare, you accept Him as your Lord and Savior. Hindi nyo ba nakikita doon sa iba sa Facebook na nilulublob sa tubig bago pa sila nagsabi na, do you believe in Jesus? Nandoon ang demon sa kanyang katawan. Ay, gumaganon siya. Umaayaw yung demonyo sa katawan niya. Bakit? Nilublob lang nila kaagad sa tubig na hindi pa siya nagdeklara. Bago ka ilublob sa tubig, kailangan ka magdeklara. Naniniwala ka ba kay Panginoong Hesukristo? Do you believe in the Lord Jesus Christ? Yes. Do you accept Him as your Lord and Savior? Yes. Saka ka pa i-ano dyan. Kasi kailangan, ang demonyo, nakikinig yan sa atin. Nakikinig. Nagbabantay yan sa kung anong ating mga sasabihin. Kasi alam natin, hindi niya nakikita, hindi niya nababasa ang ating mga isipan. Hindi niya nakikita ang ating mga nararamdaman. Nalalaman lamang niya kung anong mayroon tayo sa loob ng ating mga puso, anong mayroon tayo sa loob ng ating mga isipan kung tayo ay nagbibigkas. Kaya kailangan natin ideklara. Kaya nga, nagwa-warfare tayo. Paano tayo magwa-warfare? Paano ka i-honor ng Holy Spirit? Hindi ka pa man nakabaptismo sa water. Paano siya makapasok sa'yo? Paano? Hindi ka pa nalinis Katawan mo, hindi pa nalinis. Kagaya ng nangyari kay Panginoong Hesukristo. Paano? Holy Spirit, we welcome you. Paano mo ma-welcome ang Holy Spirit? Gayong hindi ka pa naman nakabaptismo sa tubig. Hindi pa makapasok ang Holy Spirit. Hindi pa buo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Kasi, hindi mo pa nagawa ang linisin ang public declaration. Nandoon ang demonyo Magsasabi, no, hindi pa yung property ng Diyos. Hindi maya sumunod sa kautusan ng Diyos. Magpabaptismo ka. Ideklara mo na si Kristo ang iyong Diyos at tagapagligtas. In that time, after that, yan, ang Holy Spirit, pwede na siya, nalinis ka na pwede ka nang mag-welcome sa Holy Spirit. Holy Spirit, guide me. So, mararanasan mo na yung discernment ng Holy Spirit, yung sasabihin ng Holy Spirit na ganito, ganyan. Pero ngayon, magugulat ka, bakit hindi ko maintindihan ang mensahe? Bakit hindi ko maranasan ang presensya ng Holy Spirit? Bakit ganyan? Bakit? Kasi hindi ka man nakapabaptismo. Naintindihan natin yun? No? Yan ang kabuuan. Ang pagbaptismo ay hindi nangangahulugan na ng relihiyon. Who cares? I don't care kung sasabihin nilang nagbago na ako ng relihiyon. Sino ba ang mas mahalaga sa atin? Si Hesukristo at ang kanyang mga kautusan? O ang tao at kung ano ang sasabihin ng tao sa atin? Yung iba,
ay natatakot dahil nga yung mga asawa nila, hindi pa naman born again Christian, yung kanilang mga ganyan, ganito, ganun. So, natatakot sila sa persecution. Yan ang problema dyan. Pero tandaan natin, mas matakot tayo sa pwedeng pumatay sa ating espiritu kaysa sa tao, kaysa sa galit ng tao sa atin. If God is with us, who can be against us? Nung ako'y naging born again, at nagpabaptismo ako, ayan na, ang mga persecution, nag-umpisa na, ang ganito, nag-umpisa na. But I said, Lord, I chose you. Hindi ako nag-iisa, tulungan mo ako. I chose you. Publicly, I declare you as my Lord and Savior. Publicly, I denounce my sin. I am a sinner and I need a Savior. And you are my Savior, Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi mga kating Jesus. Hindi tayo naging Kristiyano dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kaawaan ng Diyos. At kung tayo man ay nakatanggap sa kaawaan ng Diyos by His grace and mercy, huwag nating i-delay ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo. Like Him, sabi nga ni John the Baptist, diba? I don't deserve to baptize you, not even to untie your sandal. Hindi ako nararapat na i-baptize kita. Kahit na pagtanggal man lang ng sandalyas mo. Pero sabi ni Panginoong Jesucristo, you do it to fulfill the prophecy. O see? So mismo si Panginoong Jesucristo ay sumunod doon sa kautusan. Kahit siya ay Diyos. So ngayon tayo, ano nga lang pwede natin ipagmayabang? Ano nga lang sabihin natin, no, I am a property of God. Oh, sinasabi nyo dyan, I am God's property. Paano ka maging God's property? Hindi ka pa nga nabaptismo sa tubig eh. Pag nabaptismo na tayo sa tubig, hindi tayo makontento na baptismo tayo sa tubig. Dapat, pag nabaptismo na tayo sa tubig, i-claim na natin, Holy Spirit, we need your anointing. Holy Spirit, baptize me with your fire. Holy Spirit, as we worship the Holy Spirit, Holy Spirit, welcome in my heart. Baptize me with your fire. Kasi kailangan natin ang Holy Spirit na gagabay sa atin sa araw-araw. So, kung hindi yun nararanasan, ang gabay ng Holy Spirit, hindi yun naririnig yung small still voice ba sa isipan mo, sa tenga mo na, anak, mali yan. Anak, huwag mong gawin. Ito gawin mo. Kung hindi mo pa naririnig yan, yan ay dahil na hindi ka pa nabaptismo. Kung tapos ka na sa baptismo sa tubig, hindi pwedeng makontento ko na makinig ka, magpuri ka. No, you desire the anointing of the Holy Spirit. Nang sa ganoon ay maging ready ka na. Handa ka na sa sarili mo na maging epektibo ka na tagapagsalita ni Panginoong Jesucristo. Epektibo ka na maging living witness ni Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng buhay mo. Kasi kailangan natin ang strength ng Holy Spirit. Kailangan natin ang anointing ng Holy Spirit. Para sa ganoon ay kung tayo magsasalita, kung tayo magbahagi sa salita ng Diyos, maging epektibo tayo sa mga tagapakinig at hindi lamang tayo nagsasalita na para tayong mga no. Kailangan natin ang anointing ng Holy Spirit para ang mga taong makakarinig sa kanyang salita ay matuto, magbago dahil hindi tayo yon kundi ang anointing ng Holy Spirit. So, yun dapat ang i-prioritize ninyo.
prioritize ninyo yung kabutihan ng Diyos. Yung baptismo, kung wala pa kayong baptism of water. Para magiging kapaki-pakinabang tayo sa kaharian ng Diyos. Paano tayo maging kapaki-pakinabang kung hindi natin nasunod ang kanyang kalooban, ang kanyang utos? Di ba napapansin, may iba na ang gagaling nilang magsalita. Ganito no, salita. Oh, wow. Pero bakit ganun? Di ko naintindihan sinasabi niya. Bakit ganun? Kasi wala yung anointing ng Holy Spirit. Nilalakaran lang niya yung kaalaman niya, yung karunungan niya ba, nasabihin niya na, ay, magaling ako dito, ay, pinag-aralan ko to ng matagal, ay, ganito, ganun. Yun lang ang kanyang naging confidence. Sa halip na ang confidence natin, halimbawa ako, hindi ko pinag-aralan yung Biblia na yan, yung kung ano ngayon ang pag-uusapan natin, I trusted the Holy Spirit, ang anointing ng Holy Spirit sa akin na hindi ako magsasalita, kundi siya. I acknowledge na ang Holy Spirit ang magsasalita at hindi ako. Kasi kung ako lang, ay naku, wala naman akong idea nito, anong gagawin ko? But I have the confidence to face the audience dahil naniniwala ako na I have the anointing of the Holy Spirit at naniniwala akong hindi ako ang nagsasalita. I am just a mouthpiece. Kung i-replay ko itong ating mga Bible study, magugulat ako, oh Holy Spirit, amazing, you are so good. Salamat sa iyong presensya. Dahil hindi ko pinag-aralan, yung anumang mga sinasabi ko, hindi ko pinag-iisipan niya na, o si ganito, o si wala. Why? It is the Holy Spirit who is working through me. At kung kayo man ay nasasaktan, na-rebuke, na-confirm, na-intindihan yung salita ng Diyos, it is not me who is talking to you, but it is the Holy Spirit. It is because I acknowledge that I am an empty vessel. Empty. Ibig sabihin ng empty, walang laman. Walang laman. So, kailangan ko ang anointing ng Holy Spirit nang sa ganoon ay papasok sa isipan ko, ang aking bibig ngayon ay dire-diretso lang magsalita. Oh, hindi nyo ba napapansin? Dire-diretso nagsasalita ang aking bibig. Bakit? Hindi na ako ang nagsasalita. It is the Holy Spirit who is talking to us. No? It is the Holy Spirit to us. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit, salamat po. To you be all the glory and honor. Salamat at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Thank you, Holy Spirit, for your presence, Lord. Thank you for reminding us. Thank you for reminding our brethren, ang aming mga kapatid, kung hindi pa naman sila na kumpleto ang kanilang pananampalataya sa iyo, ang kanilang pagbaptismo sa tubig, maging ang baptism of fire. Lord, salamat, Holy Spirit, for reminding us. Patawarin mo kami kung we overlook it or we neglect it, kung hindi namin binigyan ng prioridad yung tungkol sa baptism of water and baptism of fire. Salamat, Holy Spirit, sa iyong paalala. Tulungan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po, Panginoon. Itong mga attendees, itong mga joiners ng inyong Bible study o sino man, napiliin mong makarinig sa iyong mga mensahe. Panginoon, bigyan mo po sila ng provision, bigyan mo po sila ng local church, Bible-believing church, na kung saan makaranas sila ng water baptism, Father God. Masunod nila ang iyong kalooban, Panginoon Jesus. At i-desire nila sa mga puso nila ang anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa iyong kaawaan. Salamat sa iyong
chance, yung pagkakataon na ibinigay nyo sa amin na masunod ang iyong kautusan, Panginoong Kristo. Kagaya ng ginawa mo, na ikaw mismo ay nagpabaptismo sa tubig. Kami na yung mga disipulo, kami na yung tagasunod, kami na yung followers, ay ganun din ng aming gagawin. Kaya bigyan mo ng pribilehiyo, bigyan mo ng oras, panahon, at i-lead nyo po ang sino pa man na hindi nabaptismo sa tubig, Panginoong Kristo. Ang mga kaanakan mo na pinili mo upang sila po ay makaranas ng public declaration na ikaw ay ang kanilang Diyos at tagapagligtas at pinaniniwalaan kanila. Hallelujah. Salamat, Lord. You are our great provider. You will make a way for us. Thank you so much, Lord. Strengthen us. Provide our needs. Tulungan mong bawat isa naman ang kanilang mga desires sa mga puso nila, Panginoon. I declare, Father, that these prayer requests will come to pass for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the success of your Bible study. Thank you, Holy Spirit, for your revelation. To you be all the glory and honor. In Jesus' name. Amen! Hallelujah! Ayan mga ka-Team Jesus. To God be the glory! O sino-sino pa dyan ang mga hindi pa nabaptismo? So, ang mensaheng ito ay para sa inyo at kung kayo man ay nabaptismo na ng tubig at hindi pa ninyo naranasan ang baptism of fire, no, baptism, anointing of the Holy Spirit, so i-desire ninyo yun. Pwedeng doon mismo sa church when they welcome the anointing of the Holy Spirit. Pwede rin na dito ka mismo sa sarili mong bahay, i-welcome mo as you continue to praise God. Pumapasok lang yan, kusa yan kung ito'y kalooban na ng Diyos Ama. So magugulat ka na lang, mayroong mga manifestations like tawa ka ng tawa, iyak ka ng iyak, no? May mga manifestations na you speak in tongue. Yun, no? Kaya, you desire more of the Holy Spirit. Desire more of the Holy Spirit. Dahil pag nandun sa atin ang banal na Espiritu, you will not fear. You have no fear of anyone. Bakit? You are not alone eh. We are not given the spirit of fear, but of love. No? Na there's no fear in the Lord. Okay? So, God bless sa inyong lahat at sino-sino pa ang hindi pa nabaptismo sa tubig, kayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na magawa ninyo yan sa taong 2025. So, hanggang sa muli, blessed weekend sa lahat at pahinga tayo bukas linggo. At balik naman tayo sa susunod na araw sa Lunes ng gabi. The Lord willing. Bye-bye. Jesus loves us.